Putok na naman ang balita tungkol sa paparating na registration ng EPS TOPIK exam. Ang tanong kachamba, may idea ka na ba kung paano ka magre-register at ano-ano ang mga posible mong kaharaping problem? Anyong mga kachamba, Nielski nga pala. Nagbabahagi nga pala ako ng mga bagay na dapat mong malaman kung gusto mo rin makapagtrabaho dito sa South Korea. Wow! At kung di ka pa nakafollow sa ating channel at page, follow mo na ako please. Para sa mga hindi pa nakakaalam, ang registration ng exam ay meron lamang limited slots, no? Yes, you heard it right. Bilang lamang ang pwedeng makapag-register sa exam. At kung sasaba ka sa registration ng wala kang kaalam-alam, baka maubusan ka lang ng slot, kakaisip kung ano ang gagawin. At dahil ako ang knight in shining and life and savior nyo, tuturuan ko kayo mga ungas. Biro lang mga kachamba, no? Let's get started! Sa browser ng inyong laptop or computer, i-search lang ang dmw.gov.ph at i-click ang pinakaunang mag-a-appear na link. Dadalhin kayo nito sa bagong tab at ganito ang makikita nyo. Konting scroll down lang at makikita nyo na itong featured section. I-click lang ang right arrow na ito hanggang sa makarating kayo sa pinakahuling image. Yan na ang link kung saan nagre-register para sa EPS TOPIK exam. Paalala, wag kayong magre-register sa mga link na hindi dito sa site ng DMW nang galing. At wag ding mag-practice mag-register sa kahit anong link dahil malamang sa malamang ay phishing site yan. Konting scroll down sa baba nito ay makikita nyo ang inyong fill outan para makapag-register sa EPS TOPIK exam. Pero dahil wala pa ang mismong araw ng registration, ay hindi nyo pa ito makikita. Yes po, sa mismong araw ng registration nyo lang makikita at lalabas itong section na ito. Tandaan, sa mismong araw ng registration ay mas mainam na may nakahanda ka ng kodigo para sa pag-fill out nito. Ang registration ng EPS TOPIK exam ay hindi one smooth process lang. Napakaraming beses kang uulit sa pagtatype ng iyong info dahil sa mga abnormalities na babanggitin natin mamaya lang. Kaya kung wala kang kodigo ay posibleng malimutan o magkamali o hindi mag-match ang tinype mong info. Umpisahan na natin. May tatlong job category, assemble, measures at join. Piliin lang ang assemble. Stayed in Korea? Less than 5 years or more than 5 years. Kung di ka pa nakapag-Korea, i-click ang less than 5 years. Kung nakapag-Korea ka naman at tumagal higit 5 taon, i-click ang more than 5 years. I-type ang last name, first name, at dito naman sa part ng middle name, kung wala kang middle name, ay ilagay ang NMN. Pero kung meron naman, ay i-type mo ito. Kung wala ka namang suffix name tulad ng junior, senior, the first, second, or third, ay iwan mo lang itong blanco. Male kung ikaw ay lalaki at female kung ikaw ay babae. Dito sa part ng birth date ay kiklik nyo talaga ang tamang birth date nyo. Pero dahil testing lang ito ay itatype natin. Ilagay ang inyong passport number, ilagay ang iyong passport validity, ilagay ang iyong active email address, i-type ang iyong phone number, pero wag mong isama ang 0 sa unahan. Pumili sa choices ng iyong province at city. I-type ng 2 beses ang iyong password. I-scroll lang ng konti pababa at dito na kayo mag-a-upload ng inyong pictures. I-click ito at i-upload ang iyong ID picture na passport size. Para sa iyong passport, i-click ito at i-upload ang iyong scan copy. Matapos mong mai-upload ang iyong passport ay may lalabas na ganito. Kung alam nyong tama ang file size na in-upload nyo, ay huwag kayong mag-alala. Ang 0.10 MB nga pala ay equivalent to 100 KB. Pagkatapos mong mag-upload, i-double check ulit ng mabuti ang mga info mong inilagay bago i-click itong register button. Ganito dapat ang lalabas sa iyong screen kung successful ang iyong registration. At pwede mo nang buksan ang inyong registration account dito sa part na ito gamit ang iyong email address at password na itinype kanina. Pagkatapos mong mag-login ay dapat ganito ang lalabas. Pagkatapos ng itinakdang araw ng registration ay mag-uumpisa na i-evaluate ang application ng mga nag-register. Dito mo rin sa account na ito malalaman kung approve ang iyong registration or disapprove at ang reasons nito. Ito na lang muna sa ngayon mga kachamba. Para hindi ma-disapprove, siguraduhin panoorin ng susunod nating video
kung paano maiiwasan at malaman nyo na ang mga possible worst scenarios na pwede nyong ma-encounter sa mismong araw ng registration. Palambing naman ako mga kachamba. I-follow at i-subscribe ang ating channel at page at i-share nyo na rin itong videos sa mga kakilala nyo. Hanggang sa muli nating pagkikita mga kachamba. Anyong!